The views and opinions expressed by the program host do not necessarily state or reflect the official views and position of Sunshine Radio DZR 1026 Manila, Suarosug Media Corporation, and Sunshine Media Network International. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal. Kailangan yung tayuan yung prinsipyo. Kailangan nandun ka lagi sa tama. Para ito sa mga tunay na lalaban para sa bayan. Pagkamali, banata. Pero pag tama naman, palakpakan natin. Yan ang Banateros, walang inuurungan. Pag tama, palakpakan. Pag mali, ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. Yan ang Banateros, walang inuurungan. Pag tama, palakpakan. Pag mali, ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. Magandang gabi, Luzon, Visayas at Mindanao. Kayo nanonood ng Banatero sa SMNI. Ako po si Banat Bay. At ako naman po si Coach Oli. At ako naman po si Boss Dada. At let me be the one to introduce our guest for tonight. Naku po, matagal na po namin itong nakasama. At ngayon, excited po kami dahil may bago itong tinatahak. Magandang gabi po sa inyo, Sir Attorney Jimmy Bondo. Magandang gabi sa Banateros. Sa wakas, natuloy din po tayo, Boss Dada, Banat Bay, Coach Oli, maraming salamat. Gusto ko lang unang sabihin na napakaganda ng show nyo at hindi po paninipsip to. Napakaganda ng show nyo. Alam nyo kung bakit? Bakit? Lahat naman po ng mga show biased, pero hindi umaamin. Kayo at least aminado kayo. Ay, siyempre. Siyempre, ano na yun, matik na yun. Tayo po tayo naman Hindi, joke lang yan. Hindi kayo biased, pero I really think you're very effective, a very effective platform. Ayan po, at ito pong si Attorney Jimmy, hindi ako sanay, attorney. Pero Attorney Jimmy Bondoc ay isang senatorial aspirant. At saka talagang ako, for me, itong guest natin ito, sa sobrang tagal na nating nakasama ito, talagang nakita ko yung pagbabago nito mula sa 2015, 16, yung nangangampanya po tayo. Kay Pangulong Duterte, kasama na ho natin ito. Talagang lahat ng kampanya ni PRRD na andoon nito. At ito nga, sa mga hindi pa nakakakilala sa'yo, pero sure, lahat ng mga viewers natin dito nakakilala ka na. Sino ba si Attorney Jimmy Bondo? Yan yata ang pinaka mahirap na tanong. Sa tuwing na-encounter ko yan, kasi napakahirap pag-usapan ng sarili, no? Pero in a nutshell, ako po, maraming din naniniwala dito, pero ako yung pinakakaraniwang taong makikilala ninyo. I am you. I come from a middle class family. Nakapag-aral po kami sa Ateneo pero hindi kami mayaman. So nagsikap ako sa pag-aaral, nasa honors class po ako noon. Maraming nahahambugan doon pero totoo po kasi, honors class ako. Nag-music ako ng maaga. Tapos, nagnegosyo. So, I would call myself a self-made man bago pa man dumating ang politika. Pero nung pagdating po nung 2015 at nakahanap ako ng presidente na gusto kong itaguyod, all out ako, to be honest. With my music, with my own resources, and with my name. Yun ako. That's how simple I can put it. Wala hong sobrang special sa akin. It's just that I have always been honest. Yan ang pinakamalaki kong puhunan. So siguro doon natutuwa sa akin yung Duterte side ng politika na lagi kong sinasabi ang totoo sa kanila at ako ay napapagkatiwalaan nila even in the government position that they entrusted me with. So yun lang po ako. Simpleng tao. Hindi ako naniniwala. Ang haba nung sinabi ko, tapos sa dulo, Hindi kasi ako naniniwala. Kasi alam nyo, itong taon to, talagang may prinsipyo. Alam nyo, hindi ho madaling sumuporta kay Pangulong Duterte noong 2015. Mahirap. Artist ka, kami ho natanggalan ng sponsor, natanggalan kami ng endorsement. Hindi po ako artista, I mean yung aking grupo, yung Mocha Girls, natanggalan po si Mocha. Natanggalan po ng show. Dahil, para magpolitika ang isang artist, gamble yun.
At saka at the same time, at that time, wala pa, mababa pa ho si Pangulong Duterte noon. So, hindi pa, ito, isa ho si Jimmy ho ang talagang nagsimula kasama namin na kahit mababa pa si PRRD, sinuportahan na namin and para sa bayan talaga. Kaya sabi kong hindi ordinary itong tao na ito dahil nakita ko kung paano ito manindigan. At nakita ko rin noon, 2022, hindi ho biro yung pinagsamahan natin doon sa 2022. Dahil tayo ay nabatikos din ng sobrang-sobra doon, di ba? Noong 2022 dahil ang ibang sinuportahan namin. Kaya masasabi ko, ito yung tao na to may prinsipyo ho talaga. At isa pa sa prinsipyo hindi nito... nabudol. Oo, hindi nabudol. Hindi nagpabudol. Ang isa pang prinsipyo nito, matindi ho dahil from musician, nag-abugas siya. Paano ang kwento nun? Kasi noon nagkikwentuhan lang tayo and as far as I remember, ang kwentuhan lang natin nun parang ina-encourage mo pa nga ako na mag-ano lang ng first year to second year. Tapos nagulat na lang ako, nakapasa ka na. Pero bago yung pag-aabugas siya, attorney, unahan ko nung kayo'y artist, mahilig po ba talaga kayo sa politika? Oo, kasi alam nyo, dahil walang social media noon, hindi naman nila nakikita that I had been involved in national elections as a singer. Ganun tayo pare, sila Mocha, ganun, no? Kasi dati pa naman, kapag gusto kong manindigan sa isang candidate, kahit local pang elections, kumakanta ako. Yun yung service ko sa kanila sinasamahan mo na. Okay. And alam ni Banat Bayan, yung pagsama mo pa lang sa campaign, malalaman mo na lahat ng issues ng bayan. Kasi ulit-ulit mong naririnig yung warring opinions no? Pero walang social media masyado noon. So hindi nakikita ng tao na I was, sabihin na nating kalahating aktivista. No? Pero primarily, musician pa rin ako talaga noon. Ngayon, nung pumasok kasi si President Rodrigo Roa Duterte, nakasabay ng pagsabog talaga ng politika on the internet globally. 'Di ba? Talaga namang ngayon lang nangyari 'yun Nung kahit panahon po ni Pinoy, may konting social media, pero talagang 2015 sumabog. So, doon lang nila nakita yung aking activism through my music. And then bakit law si Attorney Jimmy Bondoc? Yun po, maniwala man yung iba o hindi, akala ng iba parang gusto ko kasi talaga tumakbo or what. Hindi ko naman sinasabing wala yun sa isip ko. Pero ang totoo, I was really invested in making the government better. At bilang isang plantilla position ako noon Hindi naman ako direktor kaagad Talagang trabahante ako Nuutusan ako sa mga relief operation and all that. Nakita ko na yung government really operates on laws. Puro batas talaga siya. Nakakasawa rin yung meron kang good intention tapos na-shoplak ka ng abogado na hindi pwede yan. Kung ito po, hindi rin pwede yan. Ito na lang po, hindi rin pwede yan. So what you Dahil think, sa batas yun. Dahil sa batas. So what you think is logical and will help your fellow men, hindi pwede dahil sa batas. So sabi ko, hindi pwede to. Kailangan stumep up ako. So nag-aral ako. Tsaka, remember at that time, all of us believe na magtutuloy-tuloy yung Duterte from father to daughter. So sabi ko, mag-i-invest ako lalo para kung ako'y manatili sa posisyon na to, I'll become better and better at public service. Kaya ako nag-abugas siya. It wasn't because gusto kong tumakbo. Oo. Nabudol. Pero yung sinasabi ni Attorney Jimmy na walang special sa kanya, isipin mo, hindi pa siya special niyan. Kasi nasa kanya yung mga gusto ko Guwapo. Yun. Magaling kumanta. Abogado. Yan yung mga pinangarap ko. But seriously kasi nababanggit ko to. Coach Oli, na tinatanong, sino yung mga iboboto mo? Ako talaga, iboboto ko to. Si Attorney Jimmy. Salamat po, Coach. Una, sabi nga niya, self-made. Nakakabilib yung mga ganun. Ito, kasi pag galing ka sa wala, hindi ka spoil. Ano yan marunong... alam mo yung hirap ng tao. May may sariling palo yan, hindi yan weak. Kaya nakikita ko,
pinapakinggan ko lang siya, nakikilala ko na eh. Kaya pala ganito yung naabot niya. Kasi kanina nga tinatanong ko siya, paano mo nagawa yun na pagsabay-sabay mo tapos nag-aabugas siya ka? Mahirap yun. No? Kaya kung tatanungin ako, ba't ko iboboto, explain ngayon. Pero kasi na-explain niya kanina doon sa taas eh, habang nagbo-buffet kami. So, ako, saludo ko. Ngayon pa lang, as early as now, Attorney Jimmy, pasok to sa atin. Salamat, Coach. Ang ibig ko lang naman talaga po sabihin, hindi ako nagpapahumble doon, no? Yung karaniwan ako. Kasi po, hindi ito pagbubuhat ng bangko, pero lahat po kasi na kung ano ako naging, no? Tinrabaho ko po talaga. Halimbawa po, nung grade school, kunyari, doon muna tayo. Wala naman akong palakasan sa eskwela, pero para makapasok sa honors class, nag-aral talaga ako. May mga kaklase ako, parang ang natural nung math sa kanila, no? Ng memory sa kanila. Ako, yung older brother ko, honors class. So, nung bata ako, sabi ko, kailangan makapasok din sa honors class. Nag-aral ako. So, hindi masasabi mo na, kasi ganyan sa law school, may mga klase ako before na naglalasing, pero kinabukasan, may ganun may ganun. Ikaw, nadaan mo sa tiyaga, hindi ka, ibig sabihin, hindi ka talaga yung naturally... Alam mo, hindi ko kasi iniisip kung gifted ako o hindi, kasi wala sa kamay ko yun eh. Nasa Panginoon Diyos yun eh. So, kung gifted man o hindi, it does not matter to me. Ang sa akin is, paano ko ba mararating tong gusto kong maging? Halimbawa po, nung bata ako, ito, medyo personal na, no? Kasi singer na ako ngayon. Pero nung bata ako, wala po akong falsetto. No? Hindi ako kasi paus na paus ako yung natural speaking voice ko. Ito, medyo baka hindi na interesting sa inyo eh. Pero wala akong falsetto. Tinrabaho ko yun, magkaroon ng falsetto, tapos nung nag-hit song ako na Let Me Be The One, yung falsetto yung nagpasikat doon. So sabi nila, ang galing mo naman, natural sa'yo yung falsetto. Sabi ko, hindi po natural sa akin yan, inaral ko yan. Witness ako dyan, no? Kasi nung tinuturuan ko siyang kumanta. Oo, Coach. Oo, thank you. Oo, thank you Hayop. Oo. Mga 50 years ago, no? 50 years ago. Pero attorney, sabihin nung iba dyan, napakataas naman ang pangarap nito. Bakit senador kagad? Ba't hindi nagsimula sa mas mababang posisyon? Alam mo, hindi ko talaga maintindihan yung tanong na yun, no? Dahil para sa akin, ang Congress ay isa. Diba? Congress is 2 houses. Wala namang inferior dyan. Diba? Technically, dapat wala. Kasi kanya-kanyang duties yung bawat bahay. Yung lower house is... Yung lower, hindi naman ibig sabihin mas mababang antas eh. Diba? It's a figure of speech. Ang ibig lang sabihin ng lower is mas malapit sa tao kasi may mga constituent yan eh. Diba? Tapos, doon pa sa loob ng House of Representatives, may 2 pang uri, district tsaka party list. So sasabihin nila, wag ka muna mag-district, mag-party list. Bakit? Mas mababa rin ba yung party list kaysa sa district? Pareho naman yan na merong nire-represent. Diba? Tapos yung Senate, iba lang. Kasi ito, power of the purse to. Ito naman, mas on international policies or national policies. So, saan nang galing yung, bakit dyan ka agad? Hindi ko mas mababa ba ang mayor sa senador? Hindi ko maintindihan yon. So, ang sagot ko po doon is, kung ikaw ay sasali sa isang karera, di ba doon ka sa palagay mong may panalo ka? Sa pag-aaral po namin, ang tingin namin, yung isang kauri ko, mas may panalo pa dito, kahit manipis, mas may panalo dito. Kasi hindi single vote. Pag nag-party list ako, mas mahirap manalo, single vote. District, may mga yan, may mga... Teritoryo yan. Sa Senate, I think I can actually win if on a platform, on a good platform. So, hindi po ako naniniwala na better chance at a quote-unquote lower position. Ganda. So, sa pagdating sa platform na sinasabi mo, anong mga plano mong ipatupad o ipasa na bill kung sakasakali? Alam mo, yung matagal nating pinag-uusapan, no? At sa lahat ng interview na sabi ko na, ang number 1 talaga na problema ng Pilipinas, korupsyon. Pero, ang mga tenga po ng taong bayan, pudpud na kakarinig dyan sa anti-corruption. Kasi hindi specific, paano ba talaga i-curb ang corruption?
Pag pinag-usapan naman ng constitutional change, allergic naman. Yung buong bayan takot na takot sa ano. So what I can assure you is, our team, our legislative team, actually has a specific law, no? Hindi lang namin nire-reveal lahat ng detalye kasi syempre, unahan din yan eh. No? Of creating anti-corruption agencies na talagang independent, may kasarinlan, may prosecutorial power, may fiscal autonomy, na talagang kahit sino ka, makakapag-imbestiga talaga sa corruption. Kahit anong type of crime, basta damage to government and to the people. So, yun ang una. Kasi, right now, sasabihin lang, bakit meron namang mga... Diba, ombudsman, mga ganyan. Ombudsman, PACC. Well, yung mga lahat ng anti na yun, crime na executive orders yun eh. No, hindi Republic Act. Hindi siya batas. It's executive order. So, halimbawa, yung kay Sir Greco dati, di ba, appointee siya. O pag gumraduate o pag tinanggal, walang i-appoint, wala na. Hindi, wala nang, it's a... Wala na, hindi natutuloy. It's dead. It's dead. Now, sa ombudsman naman, di ba mapapansin mo yung mga organisasyon, mga PAOK, mga ganon, specific tasks. Okay. Ang kanilang tinututukan. May specialties, may expertise. Yun yung kaibahan nitong gusto namin itayo. It will be more specialized. No? So, yun ang una. Anti-corruption talaga. Hindi ba siya madodoble doon sa, specific? Anong kinaiba niya mismo doon sa ombudsman? Yung jurisdiction kasi ng ombudsman, yan, tinuturo nga sa law school yan, di ba, yung mga graft, bribery, other mga high crimes, damage to the government, 1 million and above, mga ganon, pay class 27 pataas, may ano yan eh, may ganon. Ombudsman tsaka sandigan, di ba? May jurisdiction eh. Ito, mas specialized sa mga types of crimes kasi napakadami na ng uri ng krimen ngayon. Mas specialized yung gagawin nating mga agencies. Halimbawa, yung talagang sa mga... Alam ko may mga money laundering na, di ba? Pero sino nga yung magpo-prosecute? Yung mag-i-investigate? Yun, ganon. Pasok ba dyan yung mga... lawmaker na alam naman natin, ito ang pinakamatinding problema ng Pilipinas. Yan ang sasabihin ko. Ayoko sanang sabihin. Pero walang iya talaga. Ang galing mo talaga. Yung mga lawmaker na contractor. Yun na nga. Galing mo talaga. Apir mo na. Balik tayo sa batas, pare. Sino ba ang impeachable officers, di ba? Nasa President, Vice President, Ombudsman, Constitutional Commission, Judiciary. Wala doon ang congressman. Hindi impeachable yan. Okay. 2/3 vote yan, sila-silang magbabarkada. And again, I don't think masama or mabuti yon. That's the system. Hindi sila impeachable officer. So, theoretically, hindi po ito pag-aakusa. Pero lagi silang ligtas. Hindi. Oo eh. Kasi nga, sino sila taga-impeach eh. Hindi. Sila taga-impeach. Meron na, hindi ito accusation, please ha. Wala sanang ganon. Hindi ito, si Banabay kasi. Hindi po ito accusation, pero we are all adults here. We know how the government works. Reality lang. Qui custodiet ipsos custodes, di ba? Who will police the police? So, yun lang. Natumbok mo. Pero again, we will make it very objective. Hindi naman ito witch hunt. Hindi ganon. It's to balance the powers. Ingat na ingat pa naman akong sabihin niya na ano mo. Hindi kasi alam nyo, yan isa sa problema ng bansa natin eh. Di ba? Ang problema sa bansa, tama yung sinasabi, wala magpupulis dun sa pulis. Meron nga, supposedly, yung speaker for ethics, sana yung mga tao niya, paano kung yung speaker mismo yung tiwali? Di ba? Ako na lang magsasabi. Halimbawa lang naman. Hindi ko naman sinabi si Romualdez yun. Pero halimbawa lang. Okay? Na yun ang tiwali. Wala na. Ano yung itsura ng Pilipinas? Ganito. So, ang punto lang natin dito, sinasabi nga ni attorney, na dapat iyon din masilip din. Masakop din. Di ba? Masakop ng ahensya na
Hindi ba kailangan ng ano niyan, ng pagbabago ng konstitusyon niyan? I don't think so. Pero to be honest, mahirap ito ipasa. Additional Kasi nga, batas. it's like you're asking Congress to pass a law to police themselves. Di ba? How are you going to pass that? Pero hindi naman kasi siya specialized sa Congress lang. I hope that the Philippines will be wise enough to elect a good batch of congressmen now, lower and upper, para at least magkapag-asa naman tayo mag-create ng ganitong klaseng batas. Otherwise, hindi na po tayo makakaligtas talaga sa korupsyon. Pero maganda yung sinasabi ni attorney kasi alam nyo, sa totoo lang hindi ho ba tayo nahihiya? Tayo ang pinakakurap na bansa ngayon dito sa Asia. Di ba nakakahiya ho nun? Isipin nyo yun kaya nga may tanong dito Ito medyo malupit na tanong. Agree ka ba sa death penalty ng mga kurap? Alam mo, matagal ko nang usapan namin yan even internally. Ang kailangan nating unang ayusin, kasi wala namang problema sa death penalty, lalo na may mga deserving talagang mamatay Sa totoo lang, no? Madami yan. Meron talaga. No, really, because we have ang plunder nga punishable by death Kaso nga, the death penalty is suspended. But the truth is, and I'll be very honest, hindi ko po hinahabol ang boto nyo. Kailangan kasi talaga natin muna ayusin yung buong prosecutorial system natin to make sure na wala namang made-death penalty na hindi naman dapat patayin. Kasi sa totoo, marami pang pingas yung ating sistema. So I think we are a few generations away from imposing the death penalty. Yan po ang honest kong palagay. Pero kung totoo ba na dapat pinapatay ang plunderer, abay, oo. Pero remember, Hindi we kaya cannot... maubos. Matira kayo. Baka. Hindi, maganda yung punto ni attorney yung kasing siyempre problema natin is, halimbawa, ang nakaupo ngayon, Yun, yan sinasabi ko. kaya tulad nga ngayon, di ba, pinalalabas ang mga kurap yung nakaraang administrasyon, Correct. hindi kaya kalaban. Hindi pwede na ipapatay. That's why it is important yung sinasabi ni attorney na yung bill na creating this agency independent Yes. of Makukurap. of this administration or any administration. Dapat nga sana binoboto Yun ang gusto ko sana, no, kung makakalusot yun. Hindi appointed. Kasi pag appointed, salamat po. Pero kung binoboto ng taong bayan, hindi merong mandate of the people. Maganda yun, tama yun. Iboboto ng mga Pilipino mismo. May mandato. And by the way, I know how this sounds. It sounds lofty. But the problem is big. Yung corruption ay malaki. So anything short of changing the Constitution, no? Ito na yun. Kasi kung hindi, baguhin na nga natin para talagang mawala ng korupsyon. And again, that's not a guarantee, no? Pero kung hindi pa tayo ready i-change yung Constitution, we have to try to pass these laws. Kahit na medyo ambisyoso. Talagang Pero dito naman tayo sa usual na tinatanong ng mga netizens natin. Kasi umay na raw sila doon sa mga artistang tumatakbo sa politika. Ano ang difference ng isang Jimmy Bondoc doon sa ibang mga na artistang nanalong senador at yung mga dating nag-aspire maging senador? Ako po, hindi ko inihahambing kahit kailan ang sarili ko. Dahil, alam nyo po, ang hinihingi ko lang ay suriin nyo ako. Yun lang. Pakinggan nyo ko, suriin nyo ko, tingnan nyo yung track record ko. Kasi po, kahit nung nasa gobyerno ako, hindi naman ako nag-credit grabbing, hindi ako nag-post sa mga ginagawa namin. Kaya siguro maliit ang kaalaman ninyo tungkol sa akin. Pero ngayon nandito ako sa national stage, telling you my platform, suriin nyo lang ako, yun lang ang hinihingi ko. Pero hindi po ako maghahambing sa sarili ko. Bakit po? Ayaw na ayaw ko po yun, yung sasabing artista lang, or ganito lang, or bakit ba? Pag sinabi bang pare, mabait lahat? Hindi, di ba? Pero ang daming mabait na pare. Pero hindi porke pare ka, mabait ka. Di ba? Pag sinabi kang pulis, mabait ka ba? Nako. Sadali, coach. Ano lang relax. Hindi, binabasa Hindi, ako. may binabasa ka lang. Pala ko. Hindi, ang sinasabi ko, meron naman talaga nag-uphold, nagsaserve and protect. Meron. Pero hindi porke ikaw ay nasa isang kategorya, ay yun na yung uri ka na tao.
So pag sinabing artista, ibig ba sabihin puro laki sa layaw ka lang at luho lang ang inaasikaso mo? Hindi po. Napakaraming artista na talagang may mga matataas na hangarin para sa bayan natin. Vivian Velez. Ang talino. Pwede nga mag-congressman yan pero ayaw tumakbo Hindi, sinasabi ko lang. Pero hindi, maraming ganong urang tao. In fairness para lang, kasi ang problema talaga dito kay Jimmy, hindi ito mayabang. Ito honestly, nung panahon ni Mocha sa OWA, yung tumutulong sa OFW. Mocha? Talino yan. Remember dun sa pandemya, ang daming tinutulungan ni Mocha nun sa mga OFW. Isa sa mga hinihinga niya ng tulong nun, si Attorney Jimmy doon sa PAGCOR. Hindi lang kasi ito yung, ito yung may tatak Duterte na hindi yung mayabang na ilalagay yung pangalan niya o itong ginawa namin. Hindi ho siya ganun. Epal ba? Hindi siya epal. Talagang yung PAGCOR lang, basta PAGCOR, sige, tulong. Ang dami po naming nahingin tulong through Attorney Jimmy sa PAGCOR na hindi lumalabas. Kasi nga, tatak Duterte, tatak Senator Bongo. Di ba? Ganyan din si Senator Bongo Yan yung pag yan pinagsama-sama mo, nung time ni Pangulong Duterte, yan lang naman ang tatakbuhan niya. Pag humingi ng tulong si Mocha kay Senator Bongo, hihingi tulong sa PAGCOR. Kasi nandun ang pera tumutulong without, alam mo yun, na ina-announce. Kaya yun ang problema dito kay Jimmy. Kaya hindi masyadong napapansin. Pero sa totoo lang, ang dami ho nitong natulungan during pandemic at saka nung panahon na 6 years kang nanilbihan kay Pangulong Duterte. Ang dami ho. Kaya tama din yung sinabi niya, hindi porket artista. Hindi maayos, di ba? Kaya ito, isa sa mga, witness talaga ako doon. Ako, naniniwala ako, baka sabihin nyo nang bobola ako. Halimbawa, si Banat Bay, matagal ko nang kilala. Pag yan, kunyari, tumakbo sa Kongreso at manalo, yung influence niya, yung kapasidad niyang mag-interpolate, mag-research, marami siyang tatalunin doon. Ako. Hindi, sinasabi ko lang, I'm not returning the compliment. Ang sinasabi... Makaka-Rolex na ako nun. Hindi, ikaw pa. Wala kang hilig sa pera. Hindi, pero ang sinasabi ko, pwede ko bang sabihin si Banat Bay, manager lang naman yan Tama. Bakit? Bakit? No? Ang sa akin po, suriin niyo po ako at sana po suriin niyo rin yung ibang kandidato. Kahit po abogado ko, suriin niyo. Baka naman abogado ko pero wala namang kwenta. Depende po sa inyo yan. Pero suriin niyo ako, bigyan niyo po ako ng kahit sandaling panahon ninyo. At baka may kwenta naman pala ako. Pero nasa sa inyo yon. Actually, kanina naririnig na namin. Ngayon pa lang. Di ba? Pansin nyo, ang dami na nating natututunan kay Atty. Jimmy. Actually, kanina nung napanakuha ko, kasi ang dami, tanggap ka. Tanggap ka nung, siguro, binabasa ko yung mga comments. Siguro, sabihin na natin mga DDS crowd or siguro marami pang iba, no? Pero makikita naman maganda ang tanggap sa'yo ng tao. No? So, anong maipapangako mo sa kanila? Kasi alam natin, sawang-sawa na ang tao sa budol. Na may pinangako, maraming sinasabi, pero pagdating ng nanalo, nag-iibang anyo. So, paano hindi pasisiguro natin na si Atty. Jimmy ay hindi ganun? Hindi ko alam kung paano ko yun maipapangako sa inyo. Pero kasi po, kuminsan nga, itong campaign team ko, pinagagalitan ako kasi hindi nila ako mabago Kasi po, I really believe in just being authentic. No, na talagang kung sino ako, yun ako. Pero hindi lang po yun tungkol sa pagkatao ko. Tungkol din yun sa mga paniniwala ko na kung yan ang totoo kong paniniwala, sasabihin ko sa inyo yan. Magsasabi ako ng totoo. Halimbawa kayo, kaya maraming nanonood sa inyo, they believe that you will tell them the truth. Kasi nakita ko na si Banat Bay lalo na, kasi matagal ko nang kilala, na kahit dating kakampi, pag nakita niyang alanganin, titirahin niyo talaga. No, kasi nga po, if you operate on principle, walang kaibigan, di ba? Pag mali talaga. Meron tayo niyan sa media, kayo yon. Pero, hindi ko alam kung meron tayo nun sa Senado. Yung talagang sasabihin sa inyong totoo, regardless of party lines. So yun po, ang pangako ko sa inyo siguro is I'll always be truthful sa inyo. Kahit na kung minsan damaging sa akin, I'll be truthful to you.
Ako ang sasagot dun sa tanong ni Coach Oli. Hindi, alam mo, isang hindi nakakaalam dun sa iba. Etong si Attorney Jimmy, may takot ho ito sa Panginoon. Isang bagay ho ang alam ko ho dito sa tao na ito. Kasi di ba, tayo dito sa SMNI, lagi natin inaano yan, righteousness exalts a nation. Napaka-importante niyan. The problem in our country is, marami sa atin na magaling na politiko, walang takot sa Diyos. Iba ho kasi yun eh. Ang takot sa Diyos is integrity. Even if walang taong nanunood, gagawin mo. Ito yung isang bagay na alam ko meron si Attorney Jimmy. Yun, na ito, in line with that, sinabi mo na rin yun. Tanungin kita, kilala ka bilang Duterte supporter. What if, naging senador ka, kaalyado mo yun, Duterte yun, may nakita ka mali, pupunahin mo ba? Short answer, oo. Oo. Pero kasi po, ang problema kasi sa pagpuna ng ibang tao, hindi pa nila alam yung buong kwento, nakikipagpunahan na. Ang kwento po, lalo na sa legislature, layers and layers of information. Kailangan aralin mo muna bakit siya ganito yung stance niya, bakit siya bumaliktad dun sa dati niyang sinaba. You have to understand the law, and you have to understand the politics behind it. Kasi naiintindihan ko po, hindi po ako purist ha. Naiintindihan ko yung realities of government na kung minsan there are two bad ideas. No? Pero talagang kailangan mo mag-side sa isang lesser evil. That's lawmaking. No? Ganun yun. So, short answer, yes, I will correct them, but through the proper channels. Baka naman gumawa ka na ng malaking gulo, yun pala, meron naman pala siyang dahilan na mahaba-haba na kumbaga sa chess, kinain niya, 4 steps ahead na siya, nahuhuli ka pala pero nagmamarunong ka. So, kailangan po talaga ang pag-aaral. Ito, mga controversial na issue. Ikaw ba'y pabor o hindi? Divorce. Dalawa kasi yung issue sa divorce. Divorce as a concept and the divorce bill as it is presented now. Okay? Divorce as a concept, tsaka natin pag-usapan. Yung divorce bill kasi, binasa ko. Which, ano to? Lower o sa Senate? Yung sa Senate. Okay. Kasi, i-consolidate pa yun, di ba? Pero, ang tingin ko, ano ba ang purpose ng Pilipino kung bakit nila gusto magka-divorce? Ang gusto nila, dumali, maging mas mura. Tama? Yun eh. More or less, di ba, in layman's terms. Binabasa ko at sa akin pong legal opinion, hindi naman dadali. Hindi naman dadali. Parang nagkaroon lang ng... Marami magagalit kasi may mga iba strong proponents talaga of the divorce bill. Doon sa divorce bill, hindi dadali? Tingin ko hindi dadali. Mumura. Kasi, tingin ko hindi. Kasi you will still need lawyers unless nga may provision doon yung mga ang real and personal property nila aggregate is less than 5 million or less. Magkakaroon sila ng parang court-appointed na lawyer. Pero, other than that, hindi naman dadali. Parang, iniba lang yung pangalan. So, ang sa akin, aralin pa natin. Aralin pa natin kasi ang gusto nga natin, dumali. Pero hindi naman dumali to the point na isang whim mo lang, pwede ka na maghiwalay. Ayaw mo rin nun, di ba? Gusto niyo ba yun? Hindi, ako iba suggestion ko. Ano? Kunwari naging ano mo ko, consultant mo ko, expiration ng marriage. Renewal na lang. Endo. Di ba, every 3 years, mahal mo pa ako. Di, pirma ulit tayo. Ito nga yung sinasabi ko, dun sa mga tao na kunyari gusto talagang padaliin yan. Kasi ako, ayoko dumali. Ang gusto ko lang maging mas madali dun sa mga nararapat. So again, kailangan mas gumaling yung investigation ng gobyerno. Kasi ini-investigate ng gobyerno kasi may state interest sa marriage eh. So, katulad ng sa korupsyon, dapat dito dumali at bumilis din yung investigation dun sa mga dapat naman talagang maghiwalay na. Doon tayo mag-focus. Kasi ito yun, attorney. Sa nakikita, halimbawa, 20 years na silang hiwalay. Yan. May kanya-kanya ng anak, may kanya-kanya ng kasama. Yes. Ano to?
Paglaban pa? O... Hindi, naniniwala akong pwede na dapat talaga paghiwalayin sa totoo. Pero again, Humihingi ata siya ng advice. Oo nga, teka sandali lang. Hindi, parang hugot ba yun? O halimbawa lang? Halimbawa lang. Sige. Parang nakalibre ka ng professional fee, Hindi, ang sinasabi ko po, halimbawa yung ganon, sinasabi mo sa akin yan as a matter of fact. Established fact na 20 years na silang hiwalay. Pero bago ka makarating nga sa korte na ma-establish yung fact na yun, na totoo ngang 20 years na silang hiwalay, na walang kolusyon, ang tagal. Para lang mapatunayan sa korte na totoo yun. Yun ang dapat bumilis. Di ba? Para pag talagang may evidence, sige, paghiwalayan na natin. It's the investigation. Pansinin nyo, sa lahat po ng mga ating issues talaga, it's really finding out the truth. Yun ang role ng investigation eh. Parang kayo, investigative journalism, finding the truth. Pero yung divorce as a concept, kanya-kanya na yan. Those are moral beliefs. Gusto ko yung mga nadidinig ko. Ito, kay Atty. Jimmy, no? Yung tungkol naman sa mandatory drug test sa mga matataas na opisyal. Sa lahat, dapat? Yun na nga, yung problema, kung wala lang talagang constitutional violation, dapat talaga ganyan. Pero kasi, there have been Supreme Court decisions on that na you cannot expand the requirements provided in the Constitution. Pag sinabi ang ganitong opisyal ay dapat, kunyari, natural born, 40 years old, di ba? Residency, 10 years. Yun lang eh. Nasa Constitution. Nasa Constitution eh. Hindi mo pwedeng sabihin, and by the way, drug test. Pero hindi ba pwede magpasa ng batas patungkol dyan? The spring cannot rise higher than the source, ang sinasabi nila. Kasi ang source mo, yung Constitution eh. So, hindi ka pwedeng humigit doon. Do I agree with it? Siyempre, dapat may mandatory. So, I think ganito. Huwag siyang gawing mandatory para ka mahalal. Pero gawin mong mandatory. Pag nahalal na. Pag nahalal. Tingin ko, yun ang pwede pag-usapan. Medyo, ano pa rin yun, a bit hairy. Pero mas tingin ko, mas lulusot. Maganda yun. Kasi tama yung sinasabi ni Atty. Jimmy na sa Constitution kasi, wala yung requirement. So, hindi pwede ilagay yun. To get elected. To get elected. Pero once you're elected, pwede na. Bakit? Tingin ko lang ha. Hindi, sa tingin ko rin ha. Kasi kukuha ka nga ng ng LTAP. Kailangan mo nun eh. Correct. Required yun by law. Ibig sabihin, pinayagan yun. Yes. So, pwede din gawin ito. Sa tingin ko lang ewan ko, sa mga abogado, na pwede rin i-require after. Siguro. Maybe not. Maraming magagaling na abogadong tututol dyan. Pero sa palagay ko, at the very least, it's arguable. Pwede natin pag-usapan. Pero yung to make it an electoral, yung requirement, hindi talaga. Hindi talaga lulusot. Constitution eh. Pero itong pag nakaupo na, tingin ko pwede. Kasi minsan, di ba, parang unfair, no? Mag-a-apply kang security guard, mag-a-apply, mag-OFW ka, yung subukan ko yan, di ba? So, yung mga mag-a-apply ka, tinitingnan mo yung drug test, tapos itong mga matataas na opisyal, kung gumagamit, medyo unfair. Oo eh. Tsaka, for the safety of the office and the people in it, hindi ba dapat ipa-drug test, di ba? Yun. Again, Itong attorney, yung mainit din na usapin ngayon, same-sex marriage. Or SOGI bill. SOGI bill. oo. Yung same-sex marriage, wala akong nakikitang resolution dyan sa mga, given our very Christian-dominated country. Pero sa nakikita ko, ang hinahanap naman talaga nila legal recognition eh, hindi naman religious. So kung sa legal recognition, bakit hindi ibigay? O yun ang sa akin. Alam mo, ang laging compelling reason dyan, yung mga namamatay na, tapos gusto magpaalaga sa partner nila, tapos hindi pwede pumasok sa ospital dahil hindi yun yung legal partner. Bakit? No, bakit? But again, ang daming i-amend na laws dyan. Pati sa succession, halimbawa, hindi mo basta mapamanahan yung 20 years, 30 years mong kinasama. Then you'll have to amend the family code, you have to amend the civil code. Mabuhok. Mabuhok. Pero in essence, of course, I believe na dapat bigyan sila ng legal recognition
Huwag na natin habulin yung sa religious kasi nga separation naman talaga ng church and state. Huwag na natin guluhin kasi it doesn't help their cause. Pero legal, recognition, property, rights, bigay nyo na. Nagmamahala naman eh. Okay, isa pa sa mga nasa puso ni attorney, yung pagdating sa issue ng mga celebrity, artist, musician, meron ka bang plano na bill or na ipasa para matulungan itong ano natin? Ako tawag ko dito, dying industry, music industry natin. Yes. Dahil personally, hindi na tayo nag-advance pagdating sa music industry natin. So, meron ka bang magagawa para sa kanila? Alam mo, in one word, magliliwanag agad ang mata ninyo dito eh. K-pop. Oo nga eh. Diba? In one word, it explains everything what music can do to bringing a country to the global stage, improving tourism, economy. It's an economic force. It's a labor force. Pero ang hindi natin na iintindihan is bago magkaroon ng silbi yung labor force na yan sa atin, kailangan natin sila i-organize. They're not even organized. Tapos sasabihin ng iba, hindi, may mga commission naman, may NCCA, may mga ganun. Oo nga. Pero yung performing arts, no? And yung mga live performers na talagang yun ang trabaho, iba pa yun eh. Iba pa yun sa mga cultural dancing, iba pa yun. It requires a certain body para sila bigyan ng mga minimum wage, lagyan ng yung parang ginawa nila doon sa mga artista, yung Eddie Garcia Bill, law, di ba? Meron ng ganon. Pero ang artista, iba pa yan sa musikero. Iba pa yan. So again, specialization ang kailangan gawin ng laws para hindi tamad. Huwag tamad lawmaking. Gumawa tayo for real groups of people. So ako, ang alam ko, yung musikero. I know how to optimize them. No, I know what they need. So, yun ang gagawin kong batas. So, ano yun? Una, gagawa ka talaga ng body. Ng body that will take care of their needs. No, mag-i-establish ng mga kung ano yung working hours talaga ng isang... Kasi contractual sila eh. Hindi naman yan magpapa-employ sa restaurant eh. Pero everywhere you go, may singer. Diba? Sa campaign, kumukuha tayo ng singer. So, dapat isa-isahin yon kung ano yung working hours, kung ano yung rights sila, kung ano yung minimum wage, para hindi sila nagpapatayan sa pababaan sila ng presyo hanggang sa bumababa na tuloy yung antas dahil pamura ng pamura, dahil doon na lang tayo sa isa, 350 lang sinisingin eh. Actually, ano yan, Tony Jimmy, underpaid nga yung mga musicians natin. Let me qualify. May mga iba, underpaid sila kasi may nag-undercut. Sila rin ang pumapatay sa sarili nila. Pero hindi dahil masamang tao sila, they just want to work. So halimbawa ito, ang presyo niya, halimbawa 1,000 talaga or 2,000, magaling talaga siya. Pero meron talagang baguhan na pumapasok. Naniningil, profession yan ha, trabaho yan, trabaho, hindi libre ha, hindi freedom of speech tong issue. Naniningil, 350. Ito, sige na nga, magti-350 na rin ako. 200 ako. Patayan na. Patayan na. Yung sinasabi po ni Atty. Jimmy, yan yung 350, yan yung isang tao. Isang tao. Nagsiset ng 3 sets kada gabi. Correct. Hindi yan yung mga katulad nila Atty. Jimmy at nilang Mocha Girls, no? Iba yun eh. Pero yung mga... Isa pa yan, may mga classifications yan. So, tama yan, naging problema. Kaya karamihan ng mga magagaling na hindi kilala, nag-abroad. Alam natin yan, biyahe. Correct. Kasi ibang sahuran pagdating doon. Correct. So maganda to, makakatulong. Pero ito, tanong ko, yung Senate inquiry, kasi pakinggan natin si Atty. Jimmy, ang galing na magtanong. At usong-uso itong Senate hearing, Senate inquiry, kung ganito sana yung mga magtatanong, plus sa atin yan. Kung ganito mga senators. Ayaw mo Tiberos? Ay, naku, hindi. Lalong ayaw na ayaw. Kaya diretsuhan. Pero, anong stand mo ron? Doon sa kasi in aid of legislation na ngayon parang nangyayari, ito ay... Chismis. Chismis at saka trial by publicity ang nangyayari ngayon. So anong stand mo dyan? Dapat ba ituloy ang Senate inquiry na yan or bawasan para maiwasan yung grandstanding or yung aatakihin or gigipitin yung mga political enemies? Ibalik natin sa konstitusyon
Kasi ano yan eh, di ba sa Article 6, legislative, di ba? Department. Section 21 yan eh. Sikat na sikat yan. Hindi ko naman memorize ang Constitution. Pero yan, minememorize yan. Yung the Senate or the House of Representatives or any of its respective committees may conduct inquiries in aid of legislation in accordance with duly published rules of procedure. Parang ganon. Yung second sentence ang importante. Diba? Yun ang pinaka-importante. The rights of persons appearing in or affected by, ulitin ko the rights of persons appearing in or affected by such inquiries shall be respected. Diba? Nakalagay doon. Yun yung batas. Yun yung batas. Para sa akin, self-executing na yun. Para sa akin, batas na yun. The problem is, i-hearing ka pa lang na medyo baseless at walang in aid of legislation. Na-violate na yung karapatan mo. Violated na. Yun Bakit? nga eh. Kasi walang proposed legislation. Hindi ka duly informed na eto po kasi yung we are trying to amend, let's say, RA 3019. Kunyari, we're trying to amend RA 3019 and we'd like to ask you about this. O yun, at least may in aid of legislation. Ngayon, they're not even trying. Hindi man lang nila tayo pekein man lang na may batas kaming ginagawa. Yan yung actually yung sinasabi ni Congressman Marcoleta di ba, na dun sa Quadcom. Although it's not the Senate, wala pang batas eh. Wala. Dapat may batas na pinaplano, bill, di ba, na bago, yun na nga ang problema. Hindi sinusunod. Balik tayo dun sa sinasabi ko kaninang anti-corruption na agencies na pwedeng magpulis sa mga congressman. Because, I think, and this won't be popular, papagalitan ako ng political officers ko dito. Pero, that's what I mean. Now, when it is the lawmakers violating the laws or the Constitution, wala namang makapagpulis sa kanila. So, kasali yun sa coverage nung dapat na body na ganoong gagawin natin. Kasi ang problema nga ito yung iharap ka pa lang doon, that public scrutiny and that shame, wasak na buhay mo Pero sinabi, the rights of persons appearing in or affected by such inquiries shall be respected. Shall. Pero hindi naman nare-respeto yung right nila to privacy. No? So, wasak ka na just by appearing. So, bakit hindi natin baliktarin? Bakit hindi executive session muna? Tingnan muna natin kung meron man lang basis talaga yung inquiry na yan. Bakit hindi magkaroon ng parang, kumbaga parang may fiscal muna to see kung may probable cause? Parang something like that. Meron ba tayong batas talaga na pag-uusapan? O kami ba'y talagang ipopolitikahin nyo lang? Kaya napaka-importante ng iboboto ninyong senador. Kaya kasi natin ito dinidiscuss dito is to educate us na wag lang tayong boboto dahil lang sikat, mukhang may pinaglalaban, katulad ni Ontiveros, pero kita nyo naman mag-perform. Hindi ito sa totoo lang hindi naman sa kitang-kita nyo naman siguro kung sino ang mas may utak sa tumatakbo ngayon at yung mga nakaupo. Pasensya na, pero katotohanan lang po ito. Ang linaw po nun sa batas natin di ba? Yung respeto. Ito nga si Ontiveros pinapatawag pa lang, criminal ka na di ba? Tinatawag ka na kagad fugitive. Paano pa yung salitang respeto doon? Correct. Sa sinasabi nga ni Attorney Jimmy. Kaya napaka-importante na tamang tamang kandidato ang ating ilagay po sa Senado. Napaka-importante po niyan. So, isa nga pang tanong dito, aside from that, di ba, ngayon, ang isa sa mga usapin pa rin, di ba, patungkol dito sa pagbabago ng konstitusyon, diretso na natin. Are you in favor or you're not in favor? Matagal ko na namang sinasabi yan, talaga namang that is 30 plus years old, di ba? It's the oldest constitution of any democratic nation. Unamended, no? Unrevised. So, doon muna tayo sa general sentiment, no? Ang iniisip lagi ng mga opposers ng charter change is, pag pinaltan yan, parang yung inapi yung mga idol namin. Yung sila Cory,
Yung mga ganon. Hindi. We're just evolving. Wala pa nga halos internet nun eh. The internet at that time was its inception. So wala ka makikitang computer man lang na word dyan sa Constitution. Yun pa lang, updating pa lang eh. Dapat gawin na natin. Number 2, there have been thousands of cases in Supreme Court jurisprudence, in jurisprudence, na pininpoint na kung ano yung mga vague sa Constitution. Why don't we start with that? Na kung na-decide na ng Supreme Court na may mga malalabo dyan, easily amendable, ba't hindi na natin i-amend? Kahit dun muna. At kung may babaguhin man dyan, ang isa kong uunahin dyan talaga is yung Article 17 on amendments and revisions. Dapat tanggalin na yung mga phrase na parang once every 5 years lang siyang pwedeng baguhin and all that. Dapat pwedeng baguhin yan. Hindi kaya, attorney, medyo delikado. I mean, I agree. Ano na yan eh? Outdated. Matanda na eh. Outdated Kaya na, lang, obsolete na yung iba. timing, baka hindi kaya magamit yan for term extension at alam natin medyo Yes. pumuporma na yan. Correct. Kaya nga ang sinasabi ko, sa totoo lang, I'm not hopeful. Hindi naman mukhang madali. Kaya nga iba talagang sinasuggest the extreme na mag-revolution na lang daw. That's what they say. But that's why we should just isolate at least kung ano yung easily amendable at gawin na. Pa-prove muna natin na kaya natin siyang baguhin. Wala munang revision. Amend muna. I-amend natin. Huwag natin baguhin yung mga terms. Doon muna tayo sa economic provisions kung gusto nyo. And the mistakes, kasi may mga mistakes. Pinoint out na ng Supreme Court yung mga mistakes. Or yung mga vague, hindi mo alam kung voting separately or voting jointly on certain matters yung dalawang bahay. Linawin lang natin yung mga ganon. Relax muna tayo sa federal, although I'm in favor of that. I've been open about that. I've been open about my desire for parliamentary. Pero revision na yon, mabigat yon. Let's just prove first na kaya nating baguhin yan. Kahit yung mga obvious. Baka may magliwanag. Isa na dyan, yung freedom of the press. Di ba? Kasi parang yung mga vloggers, yung iba, hindi nila kinoconsider as member of the press or media. Correct. Bakit hindi? Pamamahayag naman yun. Di ba? Yung stuff like that. Yung mga dapat... Actually, yan nga yung sinasabi ni Attorney Jimmy, yung may jurisprudence patungkol doon sa crime aspect ng libel. Meron ng decision ng Supreme Court dyan na hindi dapat yan na as crime. Pero... ngayon, yun pa rin ang lagay nung yung libel na yun. Alam ko yan, familiar ko dyan eh. Marami tayong ano dyan. Ha, ikaw? Sa libel? Ay, ganun ba? Ano ko lang eh. So, ibig sabihin, ikaw ba? Sa tingin mo, ang libel dapat i-decriminalize? Yes. Pero kasi, iba naman yung... kasi iba yung fighting words eh. No? Meron talagang words na talagang halos, kunyari, sedition na. Words lang din yon. Pero, I think it's the degrees. No? Pero yan naman, pwede naman sa revised penal code na lang yan pag-usapan. Hindi naman kailangan yan sa konstitusyon. So, that's easier to change. No? So, I just think we have to recognize the degrees of speech. Iba-iba yung degrees. No? Pero kapag mga against politicians, ang dami ng ruling dyan na ang politicians should not be onion skin. No? US versus Bustos yan. Sikat na sikat yung US versus Bustos, di ba? Nabati ko si Congressman Zaldico. Well, speaking of yun naman, kanina doktoran ko yung sinabi mo, banat ba yan? Yung mga nasa gobyerno ngayon na para mas magagaling pa yata na yung mga kumakandidato pa lang. Example, si Pastor Apollo Kibuloy, tumakbo siya bilang isang senador. Yung nasa Department of Justice, yung ASEC sa Department of Justice, sinasabi na it's a mockery of the democracy. Si Utoy. Pagtakbo ni Pastor Apollo Kibuloy. So, ikaw, sa personal na opinion mo, ang isang tao ba na kinakasuhan pa lang, dapat bang, or pwede bang tumakbo? Or matatawag mo bang mockery yun
sa demokrasya yung pagtakbo ni Pastor Apollo Kibuloy? Yung iba nga, convicted na, senador pa. Yan. Congresswoman pa. Ano yan, ha? Convicted child Convicted abuser. pa. Matakbo pa. Ay, alam mo, napaka-simple ng sagot dito. You cannot thwart the will of the people. Hindi niyo pwede talaga i-disenfranchise ang voters. As a matter of fact, yan ang laging issue even dyan sa mga dynasty issues or whatever. Ang kailangan nating ayusin talaga, yung electoral system, so that at least sure tayo na yung nananalo ay yung talagang binoboto ng tao. No? So ang sa akin, let people run. Let them waste their money if they want to waste their money. Let them run. Ano bang problema tumakbo sila? Basta maayos yung electoral system. Pag sila ay binoto, then they deserve to be there. Sino tayo para... Oo. At kung may krimen sila, ituloy pa rin yung kaso. Total, abandoned na yung Aguinaldo Doctrine. Yung sinasabi nilang kapag nahalal ka, condoned na yung dati mong mga administrative offenses. Wala na yun. Na-overturn na yun nung, yung Carpio Morales versus Binay and Court of Appeals. So, ibig sabihin, tumakbo ka. Kahit may kaso ka, tumakbo ka. Pero tuloy yung kaso kung gusto nyo ituloy. Attorney Jimmy, ito ay lagi kong tinatanong sa mga na-interview kong tatakbo. No? Tanungin ko na rin sa iyo, kung sakali lang naman, yung mga pinangako mo, yung mga binibitawan mo, ay hindi mo matupad. Kasi sawa na nga ang tao sa budol eh. Ikaw ba, are you willing to resign na hindi ka kapikto ko na magkukusang loob ka? Hindi ko nagawa, hindi ko nagagawa yung aking trabaho, resign ako. Okay. I will answer ng mahaba-haba ha. Sige, Mahaba-haba. go. Ang trabaho po ng tao sa Kongreso, lower or upper, ay hindi lang naman magpasa ng sarili niyang batas. Ito rin ay bumoto sa batas na sinasang-ayunan niya na makakabuti sa taong bayan. And you can actually be of service kahit na politically baka mahina ka pa, you cannot yet sponsor a bill. Kasi ano rin yan barka-barkada rin yan sa totoo lang. No? So, on my maiden voyage, hindi ko po talaga ipangako yan na maipapasa ko yung mga gusto ko. Pero sisimulan ko. Pero you will stand on... Kasi yung iba... Tatayuan ko yan. Nanahimik na... Ay, hindi. Kumontra pa dun sa kanilang... Hindi ako shy type, pare. Hindi ako tumatahimik talaga. Alam mo, sa totoo, yung sinasabi ko sa inyo, karaniwang tao ko, hindi po pa humble yun. Karaniwang tao lang talaga ako. Pero, bilang karaniwang tao, nakapagsalita ako at dininig naman ako ng no less than the President of the Philippines. Alam mo, naniniwala naman ako na may some form of democracy pa rin namang umiiral sa bayan natin. That if you talk some sense, may makikinig naman sa'yo. Hindi lahat, pero meron. So ako, tatayuan ko lahat ng mga sinasabi ko sa inyo na campaign promises. Susubukan ko ipasayan and I will learn. Kasi merong learning curve yan na kailangan mo matutunan kung sinong kakaibiganin mo doon. And that you can pass laws without corruption. Kasi ako talagang ayoko ng corruption talaga. Pare, galit na galit talaga ako dyan. So, kung hindi ko pa maipasa lahat yan, I'll try at least one. Gusto ko at least one. Halimbawa, yung anti-hospital detention ko na platform yun. Susubukan ko talaga ipasa yun. Tingin ko kaya ko yun eh. But, more than that, may ipapangako ko that I will vote according to my conscience and really in the interest of the people pagdating sa ibang batas na dadalhin sa mesa namin. Ano natin yan, yung sinabi mo anti-detention. Can you further explain kung ano yun? Kasi para importante nating malaman kung ano itong gustong ipasa ni Attorney Jimmy dun sa anti-detention. Alam mo, buti pala nabanggit ko, akala ko nabanggit ko na kanina, nasa ibang interview pala yun. Yung nasa PAGCOR ako po yung sa Corporate Social Responsibility Group. Community relations yan. Yan po yung nagbibigay din ng tulong sa mga may sakit, may ganon. Halos lahat yan natulungan talaga ng Duterte administration. Pero ang hindi ko matulungan noon, yung mga nakakulong sa ospital. Dahil, halimbawa, puputok na yung appendix mo, pumunta ka sa public, puno, public, puno, public, puno. Punta ka sa private, mamamatay ka na eh. Bill mo, 300,000. Di ka makabayad. Di ka pa uwiin. Ang kwarto, 5,000 a day.
Uutang ka ng 5,000, mababayaran mo yung today, bukas 5,000 naman, 300. Mamaya isang buwan ka nang nandun, kilala ka ng lahat ng doktor. That's detention. Right? Pero, merong RA 9439, yung Anti-Hospital Detention Act, na nakalagay doon na bawal mag-detain ng pasyente na hindi makabayad except if you stayed in private rooms. O ba't may ganun? Exception. Ba't may ganun? Ako doon talaga, nakikita ko na yun yung problema sa batas na yun. So I think that's easily changeable dahil I think imprisonment for a debt is just not proper. It's not constitutional. So yun lang, tanggalin yung batas na yun. So ano ngayon ang gagawin? E di ipopropose natin na i-strengthen yung triage system sa mga ospital na alamin na pag talagang ito at the brink of life and death, tanggapin nyo na. Tapos gumawa tayo ng pondo sa ating budget. Sasaluhin go. Saluhin. Kasi alam nyo, binilang namin kung ilan lang naman yung nangyayaring ganyan na cases sa isang taon. Kung minsan 73, 105, ganun lang. Eh kaya na yun. Kaya nang saluhin ng isang provident fund yun or something, di ba? Kaya yun. Kaya nga maganda yung ginawa ni Senator Bongo dyan. Yung nagkaroon siya ng hearing tungkol dyan. Oo. Hindi na yung single, di ba? Ibig sabihin kasi dati, Single illness, sa PhilHealth, isang beses mo lang pwedeng gamitin. So ngayon, pwede mo na laging gamitin. Ayun, magandang nangyari, pwede mo nang gamitin yung PhilHealth. Correct. So, that would help yung hindi ka pwedeng i-detain kahit sa private. Kasi pala ngayon, pag private, hindi natin alam yun. Di ba? Oo, hindi nga nakakalusot kasi nga isang linya lang siya sa section 2 yata yun nung Maliit pa yung font nun, ano? Hindi, ganyan, ginagawa talaga eh. Di ba? Minsan pagka para mailusot, di ba? Hindi masyadong pansin. Alam nyo, ito yung interesting eh. Siguro ido-drawing ko lang, no? Para sa mga mahilig sa batas dyan. Sa konstitusyon, nakalagay talaga sa Bill of Rights, wala kang pwedeng makulong for a debt. Tapos na yun eh. Pwede na yun ang gamitin natin. Self-executing na yun. Nagkaroon ng 9439 na sinabi, walang makukulong for a hospital debt. So, okay, pareho lang. Except those... Merong ano. Paano may patoy tayo dun sa except na yun? Oo. And that is what creates the problem. So, maganda yan, mga kababayan, pag na-amend ni Senator Jimmy na ma-amend dyan, kahit pa paano, malaking tulong po niyan. Malaki talaga sa mga kababayan natin. Sorry, linawin ko lang. Kaya ako talaga gusto yan na panindigan kasi nakita ko yan personal. Yun yung problema ko. Kinaharap ko yan personally, tapos wala akong magawa. Dahil every time pupuntahan ko yung pasyente, hindi ko siya ma-donatan kasi hospital bill. Parang weird yung kanyang classification. Ano ba to? Utang ba to? Hospital bill ba to? Wala kang mabigay na letter of guarantee? Gray siya eh. Bawal din ang letter of guarantee? Kasi there was a time na parang it was discouraged eh. No? So, hindi ko na malaman kung paano ko tutulungan. So, mag-donate ka ng 5,000. Saan mapupunta yung 5,000? Wala, kinita lang ng ospital para sa isang araw sa kwarto. Kawawa naman, napaka-pobre naman ng tao. May sakit ka na, may sakit pa. Actually, magaling na. Kuminsan magaling na pero nakatambay pa rin siya sa ospital. Yan ang kinagandahan kay Attorney Jimmy kasi alam niya yung mga hindi katulad nung pasensya na po hindi naman sa may mga ibang tumatakbo kasi na laki sa layaw, mayaman, walang kaalam-alam sa sistema. Pag-aaralan pa lang pagdating doon. Si Attorney Jimmy, ang tagal din po sa gobyerno nito, alam niya yung kalakaran, kung ano yung kulang at kailangan ma-amend. So, importante po yun. Isa sa mga criteria na hanapin natin sa tumatakbong senador. Sabi nga dito sa netizen natin, regarding doon sa yung liquidation by certification. Ayan, pabor ba kayo na ilabas lahat ng inyong mga resibo? Siyempre, ano yan, yung concurrent resolution yan, di ba? Yung number 11 yata, 2013 or something like that. That is an example of lawmakers making resolutions in their favor. Kasi ang liquidation tsaka ang certification are opposed concepts. Ang liquidation is specifying.
Sinespecify mo kung saan napunta yung pera. You're giving it a cash value. Di ba yun ang liquidation? Di ba? Actually, nanggaling yan sa liquidate, yung pag nagbenta ka. Di ba? Pag nagbenta ka, nagkakaroon ng cash value kung ano yung ginastos mo. Yun ang liquidation. Ang certification, blanket. Na parang, hindi, okay yan. Ayos yan, ayos yan. Ginastos mo ba ng tama? Yes. Yun lang ang certification. So, opposed yun. Generic lang, ano? Opposed yun. Boss Dada, Para mong sinabi doon, that is specification by generalization. Parang ganun. Hindi tama eh. Pakicheck mo nga yung relo ni Atty. Jimmy. Baka Ano ba rin ni Atty. Jimmy Ay, ngayon? kaisa-isang tanda to ng aking ama. Rolex ito ng daddy ko. Who, by the way, death anniversary niya October 10. Pero namang karapatan to. Sa tindi ng hit song nito. Oo. Alam ko, budget nito. Nung panahon na, ay grabe ho. Ito, isang galing din sa netizen natin from Kinausap. Efren. From Hindi, alam nyo, ito para lang sa grabe yung budget nito nung Let Me Be The One, pambihira. Bayad din ang bumili Hindi, ng maganda. dalawang relo. Anong maganda makita rin? Sila yung mga performer na pag pumunta sa isang bar, ginigiba yung dingding para magkasya yung mixer nila. Ano yun eh, and totoo yung bar na yan, kung nalulugi na, kunin mo to para siguradong mapuno. Naalala niyo yung mga panahon na gano'n? Alam po namin yan kasi yan po yung pangari, kukunin kami. Tapos tatanong, sino ba magandang kunin para mapuno? Si Jimmy Bundok, sigurado puno yun. Pero ikakwento ko lang, kahit nung nag-hit song kami at maganda naman yung kita nun, may pera po naman ako talaga noon, kumikita na ako. Pero, by nature, hindi talaga ako maluho. Etong relon to, pinaghatian namin ng daddy ko. Kasi parang nagkaroon kami ng chance, yan, makakabili tayo ng Rolex. Tapos ang kotse ko for the longest time, second hand, kasi ayokong may utang. Ayokong may utang. Hindi rin ako maluho sa damit. So sa lahat po ng properties ko, ito lang ang mahalaga. And tama naman si Banat Bay, meron naman akong kinita. Pero hindi ko po ginastos sa relo, sa damit. Hindi ko kasi, not because nagpapabait-baitan ako, hindi ko lang siya hilig. Ang hilig ko noon... negosyante si Hindi, Atty. property ang hilig Pag ko. yung susunod na guest natin, walang relo. Kasalanan ni Coach Oli. Lahat na lang ginagawa. Alam mo ngayon si Atty. Jimmy may bar, di ba? Yeah, may bar and meron. restaurant. Aromata. Negosyante ito. Ito yung tipo ng ito yung artist na hindi yung one-hit wonder. Ito yung artist na may utak na pag kumita, magnenegosyo. Star for all season. Ganun yun. Kaya nga kita nyo hanggang ngayon, pag gumawa ng kanta, hit pa rin eh, di ba? Ganun talaga ang nito, style ni Atty. Jimmy. Basahin maganda natin yun, itong Maganda yun kasi, at least ngayon, di ba? Paano kung nanalo? Tapos biglang, tinan nyo. At least ngayon pala, nakita mo meron na. Hindi, alam nyo, bago pa yung isa kong pangarap dati, lumabas sa Billboard. Kasi sino bang hindi nangarap na lumabas sa Billboard? Correct. Tapos lumabas ako noon dati sa isang concert, kasama ko yung mga acoustic. Tapos nakaganyan ako. Suot ko na tong relo na to, 2004, 2005, nakaganyan ako. Hindi ko naman sinadya, dahil sinusuot ko lang siya lagi. Tapos ang dami nag-text sa akin. Pare, nakita ko sa EDSA Billboard mo, hanip yung Rolex mo ha. Parang ganun. Hindi ko siya sinasadyang mapansin. Pero katulad mo, pinansin mo pa rin, ano? Mahilig kasi sa relo to eh. Hindi. But what I mean is, ang tagal ko na po talagang nito. Tapos nung nawala na si Daddy, ito yung natira kong... Kaya relos kasi nga, di ba, sa social media, syempre taong social media kami. Kumakalat doon yung mga congressman na... wala na kayong makikitang iba sa akin. Ito na. Yan na yun. Ito na. Yung Bishop, na grabe yung Mercedes-Benz. Dati, late-late ng ikapunong church niya. Pero grabe yung Sana nga, may makita pa kayo sa Dating akin. Dating teacher. Ang gagan. dati Sa tricycle lang, naka-artista ba na? Nakachinelas. Ngayon, yung sapatos niya, kakaiba. Diba? Matindi ha. Pero ito, kanina pa natin ito gustong basahin kasi fan na fan daw ni Atty. Jimmy to. Si Efren Uzares Jr. Magandang gabi po, Atty. Jimmy at sa mga banateros. Maganda po ang inyong topics ngayon. Masaya kami dahil hindi lang kayo isang singer, kundi abogado na rin. Naalala ko, sikat po ang kanta nyo noong high school kami. Lagi namin kinakanta ng mga classmates ko. Pa-shout out nga pala sa mga classmates ko sa Davao Central College. 4th year Faith Batch 2006. Ayan, mga sa kabatch ni Efren sa Davao Central College.
Noong 2006, binabati ko po kayo ng isang magandang gabi at stay healthy. Ayan. Nako, ito, isa pang tanong. Alam naman natin, tumatakbo si Pastor Apollo Quiboloy at talagang yung mga tao, tuwan-tuwa, ano? Kung halimbawa ba, sir, mahahalal si Pastor Apollo Quiboloy bilang isang senador, ano po kayang gusto niyong hawakan ni Pastor na komite kung siya'y mananalo? Alam mo, sa totoo, matagal ko na ring alam ang pagkatao ika nga ni Pastor that he is really pro-poor. Talagang ganun kasimple. No? Tsaka yung the best of the Duterte principles talagang pinanindigan niya. So I really think anything aligned sa mga Duterte principles na komite, pwede niyang pasukin. As a matter of fact, yung nangyayari sa kanya ngayon, he can use that para maayos niya yung mga committee either sa mga police or sa good governance or kung ano, anything that applies to yung personal niyang nararanasan ngayon. Who will police the police? Yun. Kasi nakikita niya ngayon kung saan yung error dun sa sistema and he can use any of the committees para ma-improve niya para hindi na uulit or hindi mangyari sa iba yung ginagawa sa kanya ngayon. Tatawa si boss. Public order, pwede sa... ikaw ba, kung sakasakali, anong gusto mong hawakang komite? Ayan. Hindi, ako naman, sa totoo, syempre, hindi naman ako ilusyonado at ika nga sinasabi ko sa inyo. I'm willing to be vice chair muna sa mga committees on health, halimbawa kaila Senator Bongo, kasi malapit talaga sa akin ang health alam nyo kasi yung health, pag nandiyan ka na sa point na talagang buhay na, wala ka ng kakayahan tulungan ng sarili mo Yung trabaho, dapat yan tulungan talaga ng gobyerno. Pero may kakayahan ka pa magtrabaho Pero pagdating sa health, doon ako na-expose 6 years yung taong nakakita na ako ng mga middle class, naghihirap Correct. At kayo, I'm sure may mga kilala kayo, may pera naman, may trabaho, nagkasakit, ubos! Years and years, decades of dedication to a craft, ubos sa isang sakit, isang cancer. At the very least, dapat sinasalo ng estado yun. Yun lang. Yun muna. Kaya napakalaking issue ng PhilHealth, pare. Kailangan talaga yung health ayusin natin. Actually, yan ang pinaka-isang pangit sa Pilipinas yung health system. Talaga, kailangan talaga. Sa ibang bansa, wala kang worry Di ba? Pag nagkasakit ka, enjoy ka pa nga Kasi kahit paano, sagot ka talaga. And I mean, sa health, I also mean preventive Yung talagang mag-ano tayo ng programs na talagang turuan ng tao na umiwas sa chichirya. Kahit magalit pa mga sponsor, huwag na natin isipin yun. Hindi kasama dyan yung mga nose lift. Hindi. Preventive. Ito, sabi nga dito, I personally experienced that emergency na they didn't accept my father Yun. dahil VIP room na lang yung available and we were declined because hanggang ngayon ba nag-exist pa rin tong ganitong Meron. I've told you, dyan ako talaga exposed pare. Kasi unang-una, Hippocratic oath, di ba? Ng mga doktor. Talagang dapat pagalingan to do no harm, di ba? Hindi, ang problema kasi, at ito problema naman ng mga ospital, ang tagal sila bayaran ng PhilHealth. Yun nga. Kaya nga duktong-duktong. Because of corruption Yun, duktong-duktong talaga. Pero at the very least, alam nyo, nakita ko naman, kaya pa natin ihiwalay ito ng konti sa issue na yon. Dahil may mga tao naman na kapag nandyan niya, may triage nurses naman who can tell na pare life and death to. And to take them out of that, tanggalin lang muna sa life and death, tapos dali na sa nararapat na ospital. Pero pag life and death na, hindi na dapat pinag-uusapan ng financial capacity, pare. Ganun kasimple yung aking pinopropose. Alam nyo, sa totoo lang, ito si Attorney Jimmy, dapat nag-mayor to Hindi, kasi nga, kung mapapansin ninyo, parehong-pareho sila ni Yorme din ng approach in terms of sa mga tao. Ito yung mga, pag hindi natin inilagay sa Senado, panghihinayangan ninyo. Kesa sa maglagay tayo sa Senado na nag-a-appear lang sa mga sitcom para maiboto, diba? Tapos mahilig pa sa bata. Nasa billboard pa yung... kanina kaya ako natatawa Kasi ito si Randel Bunagan nag-message dito.
Dito nag-private message pa. Dapat implement child support, matic deduction sa sweldo, kagaya dito. Kasi taga-Amerika eh. Ikaw talaga, gusto mong matalo yata si Attorney Jimmy Bondoc. Loko-loko talaga to si Randel Bunagan. But anyway, sir, final message natin sa mga botante. Una sa lahat, nagpapasalamat ako sa Banateros at sa SMNI for really fighting against the current. Alam niyo po, marami sa atin ang nakaranas na niyan. Yung lumalaban ka kahit hindi uso yung paniniwala mo. Madali pong ipaglaban ng uso na paniniwala. Pero kapag hindi uso, it really takes integrity and the love for God and the love for country. So I really thank you guys, not just as your guest, pero as your co-Filipino. Salamat, pinaglalaban niyo yung Pilipinas. Sa mga nanonood po, educate yourselves po. Even about me, wag niyo pong tanggapin lang lahat ng sinabi ko. Sana po suriin niyo kami. At wag pong magpadala lamang sa mga survey. Tingnan niyo po talaga kung ano yung kailangan ng bayan natin. And lastly, sabay-sabay po natin talaga ipagdasal sana yung bayan natin because I really think we're in some kind of trouble. And the 2025 elections will either cure those problems or lalong lalala. Kaya mag-ingat po kayo sa iboboto ninyo. Coach Olin, Banat? Siguro para sa akin, hindi dahil nandito si Attorney Jimmy. Pero sa totoo lang, dapat bago naman. Iba naman kasi bakit natin ipapagpatuloy yung pagboto doon sa mga dati ng politiko na wala namang nagawa. Kung hindi lang manggipit at mang-api at maging sakim sa kapangyarihan, pero pag tiningnan mo, wala naman nagagawa. Bigyan natin ng pagkakataon yung mga bago na hinug na. Ako naniniwala ako na hinug na si Attorney Jimmy para maging senador. And hopefully, magkaroon pa tayo ng mga maraming katulad niya na dyan sa legislative, especially yung ang dami nating problema dyan sa mga Senate hearing na yan. So, eto na. Ngayon, nasa sa inyo kung palalagpasin nyo pa ito. Boss Dada. Ako, naloko na tayo noon. Siyempre, ang dami ng mga naibotong mga kandidato na alam natin hindi naman karapat-dapat na nandiyan dyan, ipinipresenta ng Banatero sa inyo yung mga kandidato para, at inaalam natin kung ano yung kanilang mga magagawa para sa bayan, para inyong pagpilian. So, vote wisely pagdating ng eleksyon, hindi lang porket sikat, anak ni ganito, anak ni ganyan, namatay yung asawa, ano na natin yan, tapusin na natin yan. Kung sino talaga yung makakatulong sa atin, doon tayo. Yun. At ako naman, ito ang gustong-gusto ko yung sinabi ni Attorney Jimmy na 2025 will make or break our country. Na malala na ho talaga ang nangyayari sa bayan natin at napaka-importante ng mga susunod na leaders ng ating bansa. At dahil dyan, alam nyo, marami siguro nagsasabi sa inyo, naku, hindi kaya mahirapan si Attorney Jimmy na manalo dahil alam naman natin sa Pilipinas kung sino yung sikat, kung sino yung may pera, siya ang nananalo. Kaya nga po, kami po'y nananawagan, yung mga ganitong klaseng interview, mga ganito, i-share po natin even if hindi ho sila Duterte supporter. Mas importante nga po na hindi sila Duterte supporter, i-share natin kasi hindi naman po tatakbo si Attorney Jimmy dahil siya ay Duterte supporter. Tatakbo siya kasi meron talaga siyang magagawa sa bawat Pilipino na nangangailangan ng boses nung nanggaling sa baba. Isa ho yan si Attorney Jimmy. Kaya i-share ho natin, wag lang ho i-share na sa social media, i-PM natin, copy link natin, ibigay ho natin sa messenger sa mga kaibigan natin, kahit hindi po natin paniniwala sa politika o kakulay, i-share ho natin para ho makita nila sino ba itong si Attorney Jimmy Bondoc. Maraming salamat po at sa susunod huli natin, thank you, Attorney Salamat Jimmy. po sa inyo. At bago tayo magtapos, para naman sa ating Christmas countdown. Naku po! Yan, Ilang araw 71 days na lang. 71 days na. Magpapasko na. Ninong. Tayo dyan. Banat ba'y pautang nga, hindi pala nakukulong, ha? 71 days. Okay.
Kita-kita po tayo ulit mga banateros dito lang sa SMNI. Pag tama, palakpakan. Pag mali, banatan. Ako po si Banat Bay. At ako naman po si Coach Oli. Ako naman po si Boss Dada. At ako naman si Jimmy Bondo. Ayan. Para Maraming sa salamat Diyos. po. Para sa Diyos, Pilipinas nating mahal. Para sa Diyos at Pilipinas nating mahal. Kailangan yung tayuan yung prinsipyo. Kailangan nandudong ka lagi sa tama. Para ito sa mga tunay na lalaban para sa bayan. Pagka mali, banatan. Pero pag tama naman, palakpakan natin. Yan ang Banateros, walang inuurungan. Pag tama, palakpakan. Pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. Yan ang Banateros, walang inuurungan. Pag tama, palakpakan. Pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. Subscribe to SMNI News Channel and turn on the notification bell to keep you up to date. Also visit our official social media accounts and join our community on Viber and Telegram.